Hello everyone. Gusto ko lang sana ipakita sa inyo kung saan ako nag-work as a nurse dito sa US. So ito yung center. Ito yung the Center of Farmer nandito sa North Austin, Texas. So dito, yan yung facility. Dito naman po kami nakatira. Yan yung highway. Tapos dito naman po kami nakatira. Okay. Yan po ang ating apartment. So talagang pinili ko na pumunta at saka mag-rent ng apartment, yung talagang malapit lang sa facility. Ito gusto ko kasing mag-encourage ng mga kababayan natin dyan, kung sino man yung mga gustong magtrabaho dito sa US as a nurse. Yung the Center at Farmer kasi is a skilled nursing facility at the same time physical rehabilitation facility din po siya. Actually kasi ang mga gusto nila is hospital, di ba? Mag-a-apply ng hospital. Natatakot sila na pumunta dito ay magtrabaho sa mga skilled nursing facility. Medyo alanganin, meron ako mga narinig na parang alanganin daw yung work, yung ganyan. So gusto ko lang sa inyo na i-explain ano ba yung mga task namin sa facility. Iko-continue ko na yung kwento ko tungkol sa facility at kung bakit ina-encourage ko kayo na mag-apply sa skilled nursing facility. So magbibigay na ako ng quick background tungkol sa aking nursing working experience. So ever since, meron naman po akong hospital experience pero sabihin mo ng 1 to 2 years lang yung aking naging bedside. And then from there, naging clinical instructor na ako or parang faculty ba sa academe for the rest of my nursing career. Most of the experiences that I have is as a clinical instructor. Ito po yung aking background sa aking nursing profession. Nakapag-apply po ako dito sa Center at Farmer na to dahil sa aking mga online applications nung nasa Saudi pa ako. Kasi nag-clinical instructor naging faculty sa Saudi ng 1.5 year. So doon ko na pre-process, sinimulan lahat ng aking mga requirements katulad ng pag-apply sa NCLEX at saka pag-take ng IELTS. To cut the story short, basta ganun yung aking background. And then, sabi ko, as much as possible sana hospital ang pupuntahan ko. Pero kasi pag hospital, very strict sila when it comes to experience. Gusto nila na mag-bedside or current ang bedside experience mo para ma-employ ka nila dun sa mga hospitals dito sa US. Sa akin kasi is COVID times kasi yun, ang aking status nun hindi ako naka-employ pero justify ko naman na currently studying ako for my postgrad. And if kung meron, magvo-volunteer ako sa mga hospital kung possible. Pero mas mabilis kasi yung naging processing nila ng paper ko. Actually, mabagal pa ngayon kasi nga yung sa COVID. Nabilisan, pero para sa akin kasi nabilisan ako. Ang require lang naman nila sa akin is yung IELTS, yung NCLEX, at saka yung visa screen ko, which is na-accomplish ko na lahat nun nung nasa Saudi pa lang ako. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon is, huwag kayong matatakot or huwag kayong mag-hesitate na mag-apply sa mga skilled nursing facility or physical rehab facility. Kasi kung meron kayong mga experience naman sa medical, surgical, orthopedic, yung mga ganyan, madali na lang para sa inyo yung mga tasks and roles and responsibilities sa skilled nursing facility. Routine din lang naman ng mga ginagawa natin sa hospital. Which is, mas mahirap pa nga sa hospital kasi pag sa hospital tayo, lalo na sa government, ang nurse-patient ratio natin is 1:40. Madali na lang sa inyo yung skilled nursing facility. Pinakamadaming number lang ng patient na na-handle ko is, sabihin na natin 20. Kasi kung 80 bed capacity yung aming facility, at least dun sa isang floor, 40 kasi yung pasyente doon. 2 ang nurse, tapos 3 ang CNA. Ang magkagandahan doon kasi is meron kaming certified nursing aid. Sila yung nag-aasikaso ngayon sa mga diaper change, showers, and yung pagpapas ng mga
meals ng mga pasyente. Tayong mga nurses, ang magiging responsibilities natin would be yung handover report, tapos magma-meds ka na from 6:30 to 10, sabihin mo na, depende kasi sa dami ng pasyente mo at saka sa dami din ng mga gamot ng mga pasyente mo. Saka depende rin dun sa mga kukuhanan mo ng mga blood sugar, at saka kung may mga other treatment ka pa. Ang kagandahan yan is meron kaming wound care nurse, which is yun yung nagbibigay ng mga treatment dun sa may mga wounds. So ano ba yung usual na pasyente na nahahandle namin sa skilled nursing facility? Ang skilled nursing is kami yung magbe-bridge bago bumalik yung mga pasyente sa mga bahay nila or sa mga long-term facility or memory care or mga assisted living kung saan sila before. Kami yung magbibigay ng mga skilled nursing interventions para sa mga pasyente para makarecover sila from there and gain sila ng strength, makapag-perform sila ng mga activities of daily living independently. Mga cases na nahahandle namin is usually mga post-operative patient, medical cases, at saka mga orthopedic cases kasi nga may rehab kami. So sila yung mga nagbibigay ng physical therapy, occupational therapy, at saka meron din tayong mga patients na stroke patients kung saan kailangan nila yung ating mga speech therapy. So yun yung as a nurse, yun yung trabaho mo. Tapos yung CNA, sila din kasi ang nagba-vital sign. Work mo as a nurse would be yung talagang assessment, medication, treatment like breathing treatment kasi wala naman kaming RT dito. Yung breathing treatment is yung nebulization ng mga pasyente yung